Ang pagpapatuloy, matatandaan na hinarang ang ating bida ng mga misteryosong tao. Agad niyang tinanong kung sino ang mga ito at alam naman siguro nila na nasa loob sila ng Valhalla. Hindi niya alam kung malakas talaga ang loob ng mga ito o wala lang talaga silang mga utak. Naalala naman ng butler ang mga pag-uusap nila ng clan head na si Adelia. Sinabi niya dito na nakahanda na ang kanilang mga plano at maaari na silang magsimula. Masaya namang tugon ng babae na sa wakas ay natapos na din ito matapos ang matagal nilang paghahanda. Paliwanag naman ng butler na sinigurado lamang nilang maisasagawa ng maayos ang plano sa loob ng Valhalla, kung saan palaging mag-isa si Joyok. Naintindihan naman ito ni Adelia at itinanong na lamang kung nakapag-recruit ba ito ng mga contractor na may abilidad gumawa ng subspace. Winika ng butler na matagumpay naman nila itong nagawa at maging ang mga taong kasama sa misyon ay pinili lamang mula sa kanilang clan, upang maiwasan ang pagkalat ng impormasyon. Maging ang inutos nitong paghahanda ng mga storage stone na naglalaman ng napakaraming mana para sa sanctification ay nagawa na rin nila, dahil sa narinig ay masayang winika ni Adelia na kung ganun ay oras niya na rin para gumalaw. Agad niyang pinag-utos sa lalaki na sa ngayon ay sumama muna ito sa contact team at kapag nakumpleto na ang subspace ay ito na rin ang bahala mag-utos sa assassination team. Subalit nagtatakang tanong ng butler kung bakit kailangan pa ng clan head ang sanctification, dahil sa pagkakaalam niya ay ito ang paraan upang palabasin o makita ang isang constellation. Masama naman siyang tinitigan ni Adelia at winika na ano naman kung may balak siyang tawagin ang kanilang constellation. Sabay bigla itong nagpalabas ng malakas na aura at sinabing iniisip ba nito na sobra-sobra ang kanyang paghahanda para lamang sa isang high school student. Sa takot ng butler ay mabilis itong tumanggi. Kumalma naman ang baliw na babae at winikang nag-iingat lamang siya kaya niya iyon gagawin. At isa pa ay ang kanilang constellation na kadalasang tahimik ay madalas nang nagpaparamdam kaya't isa ito sa ikinababahala niya, kaya't sa oras na matawag na nila ito ay gagamitin niya ang oportunidad na iyon upang ito ay tanungin. Sa kasalukuyan, isinigaw ng butler sa kanilang contact team na maghanda na ang mga ito para sa space isolation na agad namang sinunod ng mga ito, sa isang iglap ay napunta ang ating bida sa isang subspace. Winika nito sa butler na mukhang nagplano talaga sila mabuti para dito. Dagdag pa nito kung ang Bentrick clan ba ang nagplano ng lahat ng ito. Dahil sa winika ng binata ay labis ang gulat ng butler at tinanong niya kung paano niya nalaman ito. Sinabi naman ng ating bida na dalawang grupo lamang ang kanyang kaaway na masasamang tao. Ang isa ay gumagamit ng itim na mana, ang isa naman ay hindi, at ito ang Bentrick clan. Nang marinig ito ng butler ay napagtanto niya na balewala na din ang kanilang pagtatago ng pagkakakilanlan, kaya't ipinatawag niya na ang assassination team upang maumpisahan na ang kanilang plano. Di nagtagal ay napalibutan si Joyok ng mga hangal bitbit ang kanilang mga sandata, pangungot siya ng ating bida sa mga ito kung hindi ba sila nahihiya sa ginagawa nila dahil kailangan pa nilang magtulong-tulong para lamang harapin ang isang estudyante. Sinabi ng butler habang may hawak na itak, na hindi na mahalaga iyon dahil sumusunod lamang sila sa utos. Tugon naman ni Joyok na sa tingin niya ay maging ang amo ng mga ito ay wala ding kahihiyan sa sarili. Agad na pinag-utos ng butler sa kanyang mga kasama na sumugod na sila, na mabilis namang sinunod ng mga hangal, subalit walang hirap lamang pinatalsik ni Joyok ang mga ito. Nagpakawala naman ng isang atake ang butler gamit ang kanyang itak, subalit mabilis lamang naiwasan ito ng ating bida. Nakita naman itong pagkakataon ng dalawang hangal at agad na tumalon sa likuran ni Joyok, ngunit di nila inaasahan na pati ang sorpresang atake ay hindi gagana sa ating bida kaya't madali lamang niya itong naiwasan, at nagbigay ng isang malakas na tadyak na nagpatalsik sa dalawang hangal. Subalit hindi pa rin tumigil ang lalaking may dala ng itak at muling nagpakawala ng isang atake, at kahit nakatalikod ay naiwasan pa rin ito ni Joyok, hindi makapaniwala ang hangal dahil isa pa lamang itong estudyante, ngunit ang kanyang bawat atake ay naiiwasan nito.
Dahil sa kanyang pinaggagawang atake ay napuno na si Joyok at ginawa na nito ang paborito niyang atake, at nagpakawala ng isang puwersa na nagpatilapon sa hangal. Bago mawalan ng malay ay napag-isip-isip nito, ngayon ay naiintindihan niya na ang clan head kung bakit labis ang pag-iingat sa binata. Hindi nagtagal ay napilitan ng magpakita si Adelia Bentrick dahil sa nagulpi na ang kanyang mga alalay. Napansin niyang bagsak na ang karamihan sa mga pinakamalakas na ipinadala niyang contractor, katulad ng assassination team at maging ang kanyang butler. Dahil wala ng pagpipilian ay inilabas niya ang isang punyal na nagsisilbing divine artifact ng Bentrick clan. Winika niya kay Joyok na dapat niyang ipagmalaki ang kanyang sarili, dahil nagkaroon siya ng pagkakataon na masaksihan ang artifact ng kanilang pamilya. Ngunit tinawanan lamang siya ng ating bida at winikang wala namang kapuri-puri sa punyal na iyon, dahil ang tingin niya lamang sa kanila ay isang clan na buong puwersang nagpapabagsak ng isang estudyante. Dahil sa mga winika ng binata ay nagpantig ang tenga ni Adelia at akmang pasugod gamit ang kanyang punyal, subalit bigla siyang napahinto nang magliwanag ang lahat ng dala nilang storage stone. Nang bigla niyang napagtanto na hindi na siya makagalaw at nagtataka siya kung bakit biglang na-activate ang sanctification, napansin din niya na ang kanyang mga kasama ay tuluyan ng huminto maging ang mga diwa nito, at ang lubos niyang ipinagtataka ay nagagawa pa rin ng binatang gumalaw. Ngunit hindi niya inaasahan nang biglang hawakan ni Joyok ang kanilang divine artifact na tila ba'y manghang-mangha sa naturang bagay. Sa paghawak ng ating bida sa artifact ay lumabas ang isang notification mula sa constellation ng Bentrick clan at tinatawag siya nitong Master, na labis ipinagtataka ng binata. Kasabay nito ang paglabas ng isang nakamaskarang taong nakapamulsa, at sa pagtanggal nito ng maskara ay bumungad ang isang magandang babae at muli niyang tinawag ang binata na Master. Dahil dito ay nabigla si Joyok nang makita niya ito at naalala niya kung paano sila nagkakilala ng naturang babae. Makikita itong nakagapos ang leeg at winika ng binata na ayon sa tingin nito sa kanya ay tila ba galit na galit ito sa buong mundo. Pag-alit namang sinabi ng babae na wag na itong magpanggap na naiintindihan siya ng binata, dahil wala naman itong alam tungkol sa kanya. Aminado naman ang ating bida na hindi niya ito kilala at hindi niya din alam ang mga pinagdaanan nito, subalit naiintindihan niya ito dahil minsan din siyang naging alipin noon. Nang siya ay isang bata pa lamang na walang muwang ay dinukot siya ng isang slave trader. Simula noon ay nabuhay na siya bilang alipin na may mga kadena at may sumpa gamit ang tabo na inilagay sa kanya katulad ng sa babae. Kaya't tinanong ng ating bida kung nais ba nitong makalaya sa sitwasyon niya ngayon. Winika ng babae na kung minsan din siyang naging alipin noon ay dapat alam niyang hindi nito makakamit ang kalayaan hanggat nakakabit ang sumpang iyon sa kanya. Dagdag pa nito na umalis na lamang siya, hindi niya alam kung paano siya nakapunta doon ngunit hindi magtatagal ay babalik na ang slave trader. Ipinaliwanag ni Joyok na ang patakaran sa paggamit ng tabo ay matatanggal lamang ito kung ang mag-aalis ay ang naglagay nito, o di kaya'y ito ay namatay na. Ngunit kapag minalas ay may pangyayari na kahit patay na ang naglagay nito ay hindi pa rin natatanggal ang tabo. At ito ang nangyayari sa kanya ngayon, dahil pinatay na ni Joyok ang naglagay nito sa kanya. Dahil sa narinig ay labis ang takot ng babae na maaaring hindi niya na makamtan ang kanyang kalayaan. Winika ng ating bida na may alam siyang ibang paraan upang matanggal ito, sabay mabilis nitong hinawakan ang nakaselyong spell sa leeg ng babae, at inalisa kung anong uri ng tabo ang inilagay sa kanya kasabay nito ay nagpadaloy siya ng mana, dahilan ng dahan-daang pagkasira nito. Dahil sa nasaksihan ay maluha-luha ang babae at hindi makapaniwalang nasira na ang tabo na pumipigil sa kanyang kalayaan. Tinanong naman siya ng ating bida kung ano na ang kanyang gagawin ngayong malaya na siya. Ngunit winika ng babae na hindi niya pa alam dahil wala na ang buo niyang pamilya, matapos patayin ang mga ito ng mga slave trader. Dahil sa narinig ay winika ni Joyok na kung nais niya bang sumama sa kanya, dahil naghahanap pa siya ng ibang slave trader upang patayin katulad ng ginawa niya sa kalbong pinabagsak niya ngayon, mabilis naman sumagot ang babae na nais niyang sumama dito,
na labis namang ikinatuwa ng ating bida. Winika ni Joyok na simula ngayon ay ituring niya na siyang kanyang guro at master na ang itatawag sa kanya nito. Sinabi ng ating bida na aalis na sila at tinawag niya itong dummy. Ngunit bago sila umalis ay tinanong muna nito kung ano ang pangalan ng binata. Sinabi naman ni Joyok na Hyan o Kim ang kanyang pangalan. Nagpakilala din naman si Dummy ngunit nang binanggit niya na ang kanyang pangalan ay ito ay naging censored. Matapos maalala ang nakaraan ay masayang naiisip ni Joyok na tama ang kanyang hinala na naging isa din itong constellation. Subalit nababahala siya dahil hindi niya maalala ang pangalan ng babae. Naiisip niya na isa ito sa resulta kapag nakuha na ng Labyrinth Master ang kanilang mga pangalan. Ngunit wala na siyang magagawa doon at mabuti na lamang ay kahit papaano ay naaalala niya ang palayaw nito. Tinawag niya itong dummy at winika niya dito na matagal din silang hindi nagkita. Dahil sa narinig ay nagtataka si Adelia kung bakit tinawag ni Joyok na dummy ang kanilang constellation. Nang bigla itong lumapit sa kanya at hinawakan ang hawak niyang divine artifact, na labis niyang ipinagtataka, kasabay nito ay mabilis silang pinatulog nito. Sinabi naman ni Dummy kay Joyok kung ano ang gagawin nila sa mga hangal, kung nais nito ay pwede naman nilang patayin na lang ang mga ito, subalit mabilis naman itong tinutulan ng ating bida at winika na mayroon siyang magandang plano. Sa sumunod na araw, labis ang gulat ni Instructor Eagle dahil nakita niyang inisponsor ng Bentrick Clan si Joyok ng 5 billion won o humigit kumulang na $5 million. Nang dumating si Instructor Lee ay winika nito na nakita na din pala nito ang donasyon mula sa Bentrick Clan, miski siya ay nagtataka kung bakit biglaan ito. Sinabi naman ni Instructor Eagle na baka dahil ito sa mga pinaggagawang kabulastugan ni Rockdale. Subalit hindi kumbinsido si Instructor Lee dito dahil bago nila pinatalsik si Rockdale ay pinutol na ng mga ito ang namamagitan sa kanilang pamilya, kaya't hindi na mag-aabala pa ang clan para magbayad para sa mga ginawa nito. Dahil kung hindi nila ginawa ang pagpapatalsik kay Rockdale at nagbigay sila ng pera ay lalabas lamang na pinagtatakpan nila ito, kaya't labis ang pagtataka ng instructor kung bakit nag-sponsor ang mga ito kay Joyok. Ngunit dahil alam ni Instructor Eagle kung ano ang ugali ni Joyok kaya't hindi siya sigurado kung tatanggapin ba ito ng binata, kaya't sinabi na lang ni Instructor Lee na tatanungin na lamang nila ito. Sa meeting room, masayang tinanggap ng ating bida ang donasyon mula sa Bentrick Clan, labis na hindi makapaniwala si Instructor Eagle na mabilis lamang tinanggap ito ng binata. Dahil napansin ni Joyok na parang di makapaniwala ang instructor ay winika niya na walang dahilan upang tanggihan niya ang 5 billion won na nais nilang ibigay, kahit takang-taka ay napasang-ayon na lang ang instructor sa winika nito. Sinabi pa ng instructor na bukod sa kanyang sponsorship ay nagbigay din ang Bentrick Clan sa paaralan, kaya't ayon sa patakaran nila ay maari na siyang lumipat sa VIP dormitory, subalit tinanggihan ito ng binata at winikang sasabihan na lamang niya ito kapag interesado siyang lumipat. Sa pag-alis ng binata ay napaisip si Instructor Eagle at nagugulumihanan na sa mga nangyayari. Habang naglalakad ang ating bida ay masaya nitong iniisip kung paano siya nakakuha ng sponsorship sa Bentrick family. Matapos iutos ni Joyok kay Dummy na gisingin nito si Adelia ay makikitang nangangatog ito sa takot. Sinabi ni Joyok kay Adelia, ano na ang gagawin niya ngayon dahil ang kanilang constellation ay pababayaan lamang siya kahit anong gawin niya sa mga ito. Winika naman ni Dummy na kaya niya pinalakas ang Bentrick Clan ay upang ihandog sa ating bida, kaya't maaari niyang gawin ang kahit anong naisin niya sa mga ito. Dahil sa winika ng constellation ay tinanong ni Adelia na kung ang tinutukoy ba sa kanilang motto, agad naman siyang pinutol ni Dummy at winikang ang the one na tinutukoy dito ay ang kanyang master. Naisip naman ni Joyok na sa dami ng mga ginawang pang-aabala ng mga ito sa kanya ay may dahilan na siya para wakasan ang buong Bentrick Clan, subalit magagamit niya ang katanyagan at kapangyarihan ng mga ito tungo sa pinapangarap niyang magandang buhay. Kaya't tinanong ni Joyok si Adelia kung maganda ba ang pinapakita niyang trabaho bilang isang clan head,
Winika nito na 4 na taon pa lamang niyang ginagampanan ang tungkulin bilang isang clan head, subalit sa loob ng 4 na taon na iyon ay napanatili niya sa mataas na posisyon ang clan, sa isa sa mga pinakamalakas na clan sa UK, dahil dito ay sinabi sa kanya ni Joyok na ipagpatuloy lamang niya ang pamumuno dito. Nang marinig ito ni Adelia ay hindi siya makapaniwala sa mga sinabi ni Joyok dahil sa dami ng atraso na ginawa nila sa kanya, ngunit dagdag ng binata na simula ngayon ay susuportahan ng buong clan ang mga aktibidad na gagawin niya. Pinaalala naman ng binata na kapag sinubukan niyang tradorin siya ay alam niya na ang mangyayari sa kanila, sabay turo sa constellation. Sinabi ni Dummy na siya na ang bahala dito at sisiguraduhin niyang walang gagawing kabulastugan ang mga ito. Kasabay nito ay nagpaalam na si Dummy dahil umubos ng maraming mana ang space, na kung saan ay dito lang maaari magpakita ang constellation, napagtanto naman ng ating bida na kaya pala sobrang daming dala ng mga hangal na storage stone. Winika ng babae na masaya siyang na-reincarnate ang kanyang master at muling makita ito, subalit bago ito maglaho ay sinabi nito na hindi lang siya ang kanyang disciple na naging constellation, di magtatagal ay makikita niya din ang iba pa. Sa kasalukuyan, dahil sa winika ni Dummy ay napapaisip ang ating bida na sa tingin niya ang lahat ng kanyang disciple ay naging constellation, subalit 2 pa lamang ang nakikita niyang constellation at ito ay si Dummy at si Varche pa lamang. Si Varche ay nakita niya sa pamamagitan ng notification at si Dummy ay nagkataon lamang, kaya't kahit madami ang constellation na nagkalat sa mundo ay sigurado siyang makikilala pa rin niya ang mga ito. Dahil naisip ng ating bida si Varche ay nagtataka ito kung bakit ito tahimik simula kanina pa, winika nito na inaayos lamang niya ang kanyang isipan dahil nagkagulo ito nang pumasok ang binata sa sikretong silid kung saan nakita niya ang manghuhula. Pakiramdam niya ay napatalsik siya sa mental realm nang pumasok ang ating bida sa sikretong silid at kasabay nito ay nagbalik na rin ang ilang alaala niya, at naaalala na rin niya ang ibang mga pangalan na sigurado siyang alam na din ng ating bida, at nagulantang ito nang naalala niya bigla ang nagbigay sa kanya ng pangalang Varche, at ito ay ang Labyrinth Master. Sa pagdating ni Joyok sa classroom ay sinabi nito kay Varche na kung sinasabi niya bang ang kumuha ng totoo niyang pangalan at nagbigay ng kanyang pangalan na Varche ay iisa lamang. Tugon ni Varche na tama ito at kaakibat ng pangalan na ibinigay ng Labyrinth Master ay ang kapangyarihan ng pagiging master ng Tower of the End. Tanong pa ng ating bida kung may epekto ba sa kanyang personalidad ang pagbibigay sa kanya ng kapangyarihan ng Labyrinth Master. Sa tingin ni Varche ay meron, dahil nang nasa Tower of the End pa siya ay medyo hindi siya nakakaramdam ng mga emosyon. Subalit ngayon ay tila nalalapit na siya sa kanyang tunay na personalidad. Naiisip ng ating bida na sa ngayon ay wala silang magagawa kung ano man ang gawin ng Labyrinth Master sa kanilang pangalan, dahil ang mundo ay isang labyrinth lamang na inaanihan niya ng pangalan. Dahil sa narinig ay nagulat ang Tower Master na ang mundo ay isa lamang palang labyrinth. Sinabi ni Joyok na kung ano pa ang importanteng impormasyon ay iyon pa ang hindi nito alam. Kaya't mabilis niyang ipinaliwanag sa Tower Master ang mga patungkol sa mga nalaman niyang impormasyon mula sa gabay, at ang tanging hinihintay na lamang niya ngayon ay ang pagkakataong labanan ang Labyrinth Master tulad ng sinabi ng gabay. Sa sumunod na araw, galit na galit si Joyok dahil bigla siyang napunta sa mental realm ng gabay habang kasalukuyan siyang nagtatanghalian, agad naman itong humingi ng paumanhin dahil hindi niya naisip iyon. Mabilis naman niyang binago ang usapan at tinanong sa binata kung dala ba nito ang singsing, dahil magagamit nila ito upang magpatuloy sa kanilang plano. Sinubukan itong gamitin ng ating bida upang palakasin ang kanyang sarili subalit wala namang nangyari, kaya't nagtataka siya kung paano nila magagamit ang singsing. Sinabi ng gabay na simple lamang ang kanyang gagawin at isusuot lamang niya ito habang sumisira ng isang labyrinth. Subalit sa pagkakaalam ng ating bida ay ang lahat ng natitirang labyrinth ay mayroon ng mga nagmamay-ari, tugon ng gabay na hindi naman ang mga lumang labyrinth ang tinutukoy niya, kundi ang bagong labyrinth na ipapadala ng Labyrinth Master,
at tinatawag nyo itong monster break o isang kalamidad. Nang marinig ito ay labis ikinagulat ng ating bida. Dahil matatawag na isang kalamidad ang biglaang pagsulpot ng isang labyrinth na punong-puno ng mga halimaw upang wasakin ang nasasakupan nito, at ganitong-ganito ang nangyari sa kanyang nakaraang buhay na halos walang lugar sa mundo na hindi apektado. Dahil dito ay agad na tinanong ni Joyok sa gabay kung saan, kailan at gaano kalaki ang sakunang ito, winika ng gabay na hindi niya pa alam kung gaano ito kalaki, at mangyayari ito sa loob ng 3 buwan at magaganap sa tinatawag na South Korea. Ngunit nang tinanong ng ating bida kung ano ang eksaktong lokasyon nito ay winika ng gabay na hindi niya masasabi iyon, dahil limitado lamang ang kanyang impormasyon na maaaring ibigay, upang hindi agad sila mapansin ng Labyrinth Master. Wala nang nagawa dito ang binata at tinanong na lamang niya ito kung ang mundo ay isang labyrinth. Paano nangyaring sobrang dami ang labyrinth nito sa loob? Winika ng gabay na intensyon talaga ito ng Labyrinth Master upang mas makapaghanda ang mga tao sa pagdating ng Tower of the End, sa ganitong paraan mas makakapag-ipon siya ng aanihing malalakas na pangalan. Naintindihan naman agad ito ng binata at tinanong naman niya kung kailangan lamang ba talaga niyang suotin ang singsing habang sumisira ng labyrinth. Winika ng gabay na tama ito, subalit nais niyang malaman kung paano winawasak ng binata ang mga labyrinth noon sa nakaraan niyang buhay. Mabilis namang ipinaliwanag ng binata na simple lamang ang ginagawa niya noon dahil ang pagharap sa labyrinth boss ay umuubos lamang ng oras kaya't ang direkta niyang inaatake ay ang labyrinth stone, pagkatapos nito ay maglalaho na ng kusa ang labyrinth. Alam ng gabay na ito ang pinakamabilis na paraan. Ngunit sa pagkakataon na ito ay hindi niya na maaaring gawin ang ganong paraan, dahil kailangan niya na ngayon talunin ang mismong boss habang suot ang singsing. Nagtataka naman si Joyok kung may rason ba para harapin pa niya at patayin ang boss ng labyrinth. Tugon naman ng gabay na kahit na ang mundo ay pagmamay-ari ng Labyrinth Master ay wala itong kakayahang bumuo o lumikha ng bagay-bagay, katulad na lamang ng isang labyrinth at maging ang Tower of the End. Ito ay nakaayon lamang sa kanyang mga pangalan na nakukuha. Sa madaling salita ay ang mga labyrinth ay nabuo sa pamamagitan ng mga pangalan. Ang bawat bahagi ng paggawa ng labyrinth ay nabuo sa pangalan, ngunit ang purong kapangyarihan ng pangalan ay nasa boss ng labyrinth, at kapag natalo ng ating bida ang boss habang suot ang singsing ay maaari niyang maabsorb ang pangalan na ibinigay dito ng Labyrinth Master. At sa ganitong paraan ay ito ang magsisilbing counter-attack nila sa Labyrinth Master. Subalit tinanong ni Joyok na sa dami ng nakuha ng Labyrinth Master na pangalan ay hindi kawalan dito kung mawala ang isa niyang pangalan. Winika ng gabay na tama naman ang mga sinabi nito, subalit ang pinakapunto ng unang planong ito ay hindi ang pagkuha sa isang pangalan kundi mabilis dapat nilang matapos ang isang labyrinth. At kapag napansin ng Labyrinth Master na mabilis na naglaho ang kanyang labyrinth ay may posibilidad na magpadala ito ng maraming pangalan upang maghasik ng kabulastugan sa buong mundo. Kapag nangyari iyon ay ito na ang pagkakataon nilang i-absorb ang mga pangalan, at gagamitin nila ito sa kanilang sarili upang magpalakas ng kapangyarihan, subalit tila ba hindi sang-ayon ang ating bida sa plano ng babae. Dahil kung gagawin nila iyon ay wala na din silang pinagkaiba sa Labyrinth Master. Hindi naman inaasahan ng gabay na nag-aalala ang ating bida sa gagawin nila, sinabi ni Joyok na anong klaseng tao ba ang tingin niya sa kanya, kaya't nais niyang magbigay ng rason ang gabay upang pumayag siya sa kanyang plano. Paliwanag naman nito na unang-una ay hindi sila nanakit ng mga inosenteng tao para lamang magkapag-cultivate ng pangalan, at ang mga nangyari sa mga kinuhaan ng Labyrinth Master ng pangalan ay naging constellation at ang iba ay nakulong sa kanilang pangalan ng walang pisikal na katawan, at isa pa ay kapag ginamit nila ang kapangyarihan ng pangalang kanilang na-absorb ay parang pinalaya na nila ang mga ito sa pagpilit na gumawa ng masama at mula sa pagiging alipin. Kaya't kung hindi pa rin kumbinsido ang binata ay malaya nitong gawin kung anuman ang naisin niya. Dagdag pa nito na kapag na-absorb niya na ang pangalan ay malalaman din niya kung anong uri o klase ng tao ang may-ari nito.
Dahil sa mga narinig ay wala nang nagawa ang ating bida kundi sumang-ayon na lamang at mabilis na isinuot ang singsing, at winikang ang kailangan na lamang niyang gawin ay maghintay kung kailan darating ang kalamidad. Winika ng gabay na ibibigay niya na lamang sa susunod ang araw at lokasyon sa tamang oras, ngunit sa ngayon ay nais niyang bumuo ang binata ng grupo upang makatulong sa kanya upang pigilan ito. Dahil hindi maiiwasan na may makalabas dito habang nakikipaglaban siya sa boss at iyon ang magiging trabaho ng mga kasama niya, kaya't maging handa ito sa mga posibleng mangyari, kasabay nito ay mabilis itong pumitik sa daliri. Sa isang iglap ay bumalik si Jo-Yok sa kantin kung saan siya nagtatanghalian, habang pauwi ay galit na galit si Jo-Yok dahil hindi man lang siya sinabihan ng gabay bago siya ibalik. Seryoso naman iniisip ng ating bida na kailangan niya ng bumuo ng grupo, dahil matatagalan siya kapag siya lamang mag-isa, kaya't napag-isip-isip niya na kailangan niya na ulit kumuha ng mga bagong disciple. Habang nag-iisip ay biglang hamarang sa harapan niya si Yen Lang ng White Lotus. Nagtatakang tinanong ng ating bida kung ano ang ginagawa nito sa paaralan. Winika ng babae nang matalo siya sa binata ay natagalan siya sa pag-isip kung bakit siya natalo, at napagtanto niyang dahil ito sa mas malakas sa kanya ang binata. Sinabi ni Jo-Yok na masyado namang matagal bago niya naisip iyon. Tila nadismaya naman ang ating bida nang sabihin pa nito na sila ay magkahalintulad na dalawa. Agad naman niyang nilinaw na ni minsan ay hindi siya natalo hanggang sa paglaki niya at ang talento niya ay sapat na upang tapatan ang iba. Sinabi ni Jo-Yok na kung iniisip niyang magkahalintulad silang dalawa ay nagkakamali ang dalaga, dahil pinaghirapan niya ang mayroon siya ngayon. Tugon naman ng dalaga na iyon ang iniisip niya ng una subalit hindi na ngayon. Dahil kung titignan ang huli niyang atake nung naglaban sila ay mukha lamang itong simple, subalit naisip niya na ang ganong galaw ay magagawa lamang ng may mga karanasan, kaya't napagtanto niya na kulang pa siya sa karanasan kaya madali siyang natalo. At sa tingin niya ay mas lumakas pa siya matapos niyang makalaban ang ating bida, kaya't winika niya kay Jo-Yok na nais niya itong labanan hanggang sa matalo niya ito. Dahil sa mga winika ng dalaga ay sinabi ni Jo-Yok na masyado itong mababaw mag-isip ngunit wala siyang panahon para dito at nagpa siya na lamang na umalis. Subalit agad siyang pinigilan ng dalaga at winika na nagmula pa siya sa China upang labanan lamang siya. Ngunit sinabi ni Jo-Yok na bakit hindi na lamang nito ubusin ang oras niya sa pag-aaral ng martial arts ng clan nila, imbis na mag-aksaya siya ng oras dito. Malungkot namang sinabi ng dalaga na kahit kailan ay hindi niya natutunan ito. Nakatanggap lamang siya ng maayos na training simula 6 na taon siya subalit pagkatapos nun ay nagsariling sikap na lamang siya sa pag-eensayo, dahil itinuring siya ng Snow Soul Clan na isang tagalabas. Tanong naman ni Jo-Yok na dahil ba dito kaya nagsimula siyang gulpihin ang ibang contractor ng kanilang clan, pinatotohanan naman ito ng dalaga subalit sinabi niya na hindi siya ang nagsimula manggulo sa mga ito. Ipinaliwanag niya na humingi lamang siya ng tulong sa isa sa mga ito upang maging kanyang training partner, pagkatapos nito ay nagsimula na siyang pagtulungan ng mga ito, kaya't napilitan siyang turuan silang lahat ng leksyon, at mabuti na lamang ay hindi gaanong malalakas ang mga ito. Dahil sa mga winika ng dalaga ay napaisip ang ating bida dahil iba ang kwento sa kanya ng head ng White Lotus Institute. Pinapalabas nitong isang batang mahilig sa pakikipag-away si Yen Lang, subalit halata namang isa itong talentadong tao at mahilig lamang makipaglaban. Winika ng ating bida kung sila din ba ang nagkulong dito sa White Lotus Palace, ngunit sinabi ng dalaga na ito ay kanyang sariling desisyon. Ginawa lamang niya iyon dahil naiinis na siya sa trata sa kanya na parang isang kahihiyan sa kanilang clan. Ngunit hindi na iyon mahalaga sa kanya dahil mas malakas naman siya sa mga nakatatandang contractor doon, at ngayon ay masaya siyang nakatagpo ng mas malakas sa kanya at ito ay ang ating bida. Masaya nitong winika na kapag lumakas siya dahil lamang sa pakikipaglaban sa binata ay ang ibig sabihin nito ay hindi na niya kailangan ang turo mula sa kanilang clan. Tugon naman ni Jo-Yok na sinong may sabi sa kanyang pumapayag siyang labanan ito. Dahil sa narinig ay nagpumilit ang dalaga na labanan siya ng binata,
Subalit iba ang iniisip nito at nagtataka si Joyok kung bakit nagpumilit si Ryan na ilabas niya si Yenlang sa White Lotus Palace, dahil kung isa itong pasaway ay mas makakabuti sa kanilang clan kung mananatili na lang itong nakakulong sa loob. Dahil nakulitan na ang ating bida ay winika niya dito na pumapayag na siya ngunit hindi sila maglalaban sa gitna ng paaralan, papunta siyang training center kaya't sumunod na lamang ito, dahil sa narinig ay labis ang galak ng dalaga. Sa pagdating ng dalawa sa training center, ay nagtataka sila rin kung sino ang kasamang babae ni Joyok, kaya't nilapitan niya ito at tinanong kung sino ang kasama niya. Sinabi ng binata na isa lamang itong weirdong nakilala niya sa White Lotus Institute at pumunta dito para lamang labanan siya. Hindi naman kumbinsido si Arin na ito lamang ang dahilan ng pagpunta ng dalaga dito, kaya tinignan niya ito ng masama, dahil dito ay tinanong ni Yenlang ang dalaga kung nais ba nitong makipaglaban sa kanya, subalit winika ni Arin na sa ngayon ay hindi pa sila pwedeng maglaban. Habang abala ang dalawa sa pagtatalo ay napansin ni Soyeon na mula sa Snow Soul Clan si Yenlang, at nagtataka din ito kung bakit pumunta ito sa Valhalla para lamang makipaglaban kay Joyok. Ilang minuto ang nakalipas, sa sparring stage, winika ni Joyok na sa pagkakaalam niya ay sila lang ni Yenlang ang maglalaban, kaya't pasigaw niyang tinanong ang tatlo kung bakit sila naroroon. Sinabi ni Arin na sinisigurado niya lamang na walang mangyayaring kakaiba, ang dahilan naman ni Soyeon ay sumama lang siya dahil kay Arin, maging si Seyok ay winikang huwag na lamang siyang pansinin ng binata. Habang naghahanda ay winika ni Yenlang na mas malakas na siya kaysa nang una silang naglaban, tugon naman ni Joyok na kung ganon ay hindi na siya magpipigil ng lakas dito. Bigla naman naalala ng ating bida ang bilin sa kanya ng gabay na kailangan niyang magbuo ng grupo upang makatulong sa pagpigil sa paparating na kalamidad. Kaya tinanong nito ang dalaga kung nais ba nito maging malakas, na agad naman sinang ayunan nito, dahil dito ay sinabi ni Joyok kay Yenlang na kapag natalo niya ito ay magiging isa niya itong disciple. Ngunit tila hindi sang-ayon dito ang dalaga dahil ang rason niya kung bakit nais niya maging malakas ay upang matalo ito. Winika ni Joyok na maaari pa din naman niyang gawin iyon kahit isa na siya sa kanyang disciple. Agad naman sumang-ayon ang dalaga at winika na sa tingin niya ay kailangan niyang talunin ito dahil ayaw niyang maging bastos sa kanyang master. Kasabay nito ay mabilis itong sumugod sa ating bida gamit ang kanyang siko, na mabilis naman nasalag ng binata at winikang mas lumakas na ito ngayon. Habang nagpapalabas ng malakas na aura ay winika ni Yenlang na malakas nga ang pinakawalan niyang iyon subalit hindi naman tumama, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi niya nahahayaang maharangan pa niya ito. Dahil sa lakas ng aura na pinapakawalan ng dalaga ay lumikha ito ng malakas na hangin, at hindi makapaniwala si Soyeon na may isang halimaw na mula sa White Lotus Institute, maging si Seyok ay namangha sa taas ng kapasidad ng mana ni Yenlang at winika niyang masiksik pa ang mana nito kay Joyok noong panahon ng kompetisyon. Habang papasugod ay naisip ni Yenlang na kapag tinamaan niya si Joyok ay sigurado siyang malaki ang makukuha nitong pinsala, at kung mas alag niya ito ay may pinsala pa ding siyang matatamo dahil sa impact ng mana. Subalit nagulat siya nang makita ang ating bida na hindi man lang nangangamba sa kanyang atake, sa pagsalpukan nito ay nagtama ang kanilang mga kamao, ngunit hindi makapaniwala si Yenlang na napapaurong siya ng ating bida sa kabila ng pinalakas niyang mana. Napag-isip-isip niya na mas lalong lumakas si Joyok kaysa nang huli niya itong nakalaban, habang nag-iisip ang dalaga ay mabilis na itinaas ng binata ang kanyang paa, at malakas na sinipa ang dalaga dahilan upang tumalsik ito, bago mawalan ng malay ay naisip nito na hindi man lang niya ulit nagawang makatama sa binata, sa pagbagsak niya ay hindi na ito nakabangon, at winika na lamang ng ating bida na mukhang may bago na naman siyang disciple.